Pero pansamantala, dumako naman tayo sa K-12 at alamin natin ang alternative delivery mode mula kay JC Tejano. What's up mga boss? Muling nagbabalik ang K-12 Kaalaman and of course, hindi mawawala si Lulu, ang aking matalik na kaibigan. Ako si Lulu. Sa ilang minuto natin pagsasama, hatid namin sa inyo ay kaalaman tungkol sa K-12. Na bahagi ng Philippine Development Plan o PDP, ang plano ng gobyerno para sa sama-sama nating pag-asenso. Kung sa ating past episodes ay tinalakay natin ang ilang ADMs o Alternative Delivery Modes para sa K-12, ngayon ay isa pang ADM ang ipapaliwanag ko sa inyo. Ano nga ulit yung ADM, JC? Lulu, ang Alternative Delivery Mode o ADM ay isa sa mga paraan ng pagbibigay edukasyon sa bawat Pilipinong mag-aaral. Isa itong mabisang solusyon sa pagtugon sa kakulangan natin sa guro, sa classrooms, at sa iba pang mga kagamitang panturo. Diba, JC, may iba't ibang uri ng ADM? Tama ka, Lulu. Halimbawa ng ADM para sa elementary pupils ay ang MISOSA o Modified In-School of-School Approach. Parang ang hirap naman intindihin itong MISOSA, JC. Ano ba ito? Hindi naman gaano, Lulu. Madali lang. Makinig ka lang ng maigi. Kung dati ay nakakulong lang ang bawat estudyante sa 4 na sulok ng classroom, dito sa MISOSA, hahayaan na silang matuto kahit sila ay nasa labas ng paaralan, tulad ng sa kanilang bahay o di kaya sa kanilang komunidad. Ibig mong sabihin, JC, mag-aaral din ang bata sa labas ng school? Ganito yan, Lulu. Para matugunan ang pangangailangan natin sa classrooms, sa mga kagamitang panturo at sa mga guro, pinagsama ang formal at non-formal learning activities dito sa MISOSA. Sa ADM na ito kasi, ang mga kagamitang panturo o resources na mapagkukunan ng kaalaman na makikita sa komunidad ay gagamitin na rin ng mga bata. Ibig sabihin, dito sa MISOSA, hindi ka lang sa school makakakuha ng kaalaman, kundi maging sa iyong community. Tama ka dyan, Lulu. Sa MISOSA kasi hinahati ang isang klase sa 2 grupo. Pangalanan natin itong Group 1 at Group 2. For example, sa unang linggo, ang Group 1 ay ang siyang papasok sa klase o sa formal classes. At ang Group 2 naman ay mag-aaral o matututo sa kanilang bahay o sa ibang learning venues gaya ng barangay hall. Yan ay sa pamamagitan ng modules o paggawa ng mga gawaing itatalaga sa bawat estudyante. Ano na ang mangyayari makalipas ang 1 linggo? After 1 week, Lulu, magpapalit ang 2 grupo. Ang Group 2 naman ang papasok sa klase at ang Group 1 naman ang matututo sa labas ng paaralan. Kung ganon, balanse rin pala. Matututo ka na sa loob ng eskwelahan, makakapulot ka pa ng kaalaman sa iyong komunidad. Yan ang tinatawag na MISOSA o Modified In-School of-School Approach. O nga pala, Lulu, may mga pagkakataon din na magsasama sa isang klase ang 2 grupo para matuto sila sa isa't isa. Ayos pala itong MISOSA, JC. Correct ka dyan, Lulu. Huwag mong kalimutan na ang MISOSA ay isang uri ng ADM o Alternative Delivery Mode para sa K-12. Samantala, para balikan ang aming past episodes, bisitahin niyo lang ang aming YouTube channel. Ako si Lulu. At ako naman si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam!